mga tagapagsalita, ang mga pastor sa panahon ng Biblia talaga mahaba po. Okay po ba yan? Amen. Amen po ba? Isa po doon si Samuel, si Samson, si John the Baptist, at walang iba po kundi ang ating Panginoon. Amen. So ngayong umaga po na ito, special day po ito kasi birthday po ito ng ating kapatid sa Panginoon na si Ate Pe. Ilang taong ka na ba? Bulong-bulang. 65? Ano, hinaan mo lang, bulong mo. Sige. 55. Saka microphone din bulong. 55. Bata pa, no? Amen. Anyway, mga kapatid, alam niyo po, may share lang po sa inyo. Naalala ko po yung yung mga sadsad na paulit-ulit na kwento nung isang batang ginugupitan nung isang barbero. Alam niyo ba yung kwento na yan? Opo. Ha? Sabi nung barbero, may salamin nakikita nila yung mga tao doon sa labas, no? Sabi nung barbero, kwentong barbero nga, no? Sabi niya, alam mo boy, wala talagang Diyos, no? Sabi niya, walang Diyos. Sabi niya, bakit? Tingnan mo yung pulubi doon sa may labas. Wala pa kagabi, hindi pa kumakain niya, wala pa lamang nagbibigay ng pagkain. Kung mayroong Diyos, hindi sana, mayroong Panginoon na tumulong na doon. Nakakita na naman siya ng isang babaeng matanda na naghahanap ng mautangan. Naghahanap ng Bombay. O tingnan mo yung matandang babae na yun. Kahapon pa yun, hanap ng mautangan niya. Wala na rin makain. So, nakakita siya nagtitinda ng taho. Pagod na hirap na hirap. O kita mo kung mayroong Diyos, hindi sana may nagpakain sa kanila. So paulit-ulit sinasabi ng barbero, sa loob ng 30 minutes, laging sinasabi ng barbero na kung mayroong Diyos, di sana lahat ng problema na solusyonan. Tama ba ako? Tama po ba ako? Asan ang Diyos kapag may nagkakaasa? Asan ang Diyos kapag nagkaroon na sakuna? Bakit wala malamang Diyos na nagligtas? Di ito na. After 30 minutes nung kanyang pagugupit, nung tawag dito, pinipino na yung paggupit doon sa bata. Sabi ng bata, may dumaan na isang lalaking mamabuhok. Paano ko yata yun? No, naguna yung buhok, lalaki. Ilang malakad yung lalaki, yung malakad. Sabi ng bata, Kuya, naniniwala ka bang walang barbero? Sabi ng bata, ako naniniwala walang barbero. Sabi niya, bakit? Ako na nga nagugupit sa'yo. Kung may barbero, bakit mahaba yung buhok ng lalaki na yun? Tama hindi? Tama? Laki na. Hindi ako naniniwala. Sabi niya, hindi. May barbero ako, nagugupit na nga ako sa'yo. Hindi ako naniniwala, kuya. Kasi, kung may barbero, di sana yung lalaki na yung mahabang buhok na may kulay, na nakakulay brown, di sana nagupitan na yung buhok mo kung may barbero. Alam mo, sabi ng barbero, kasi naman ayaw niya pumasok dito para magupitan siya. Sabi ng bata, ganun din naman. Kaya hindi nasusolusyonan yung problema nila kasi ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Amen? Amen. Naintindihan po ninyo? Amen. Naintindihan po ninyo? Amen. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba nagpapahaba ng buhay. Sino ito gusto humaba buhay? Amen. Sino may problema? Taas nga kamay sa akin. Kaya bibilangin ko sino may problema. Sino may problema sa pera? Sino may problema sa Bombay? Sino may problema sa ASA? Sino may problema sa 5-6? May problema physically. Taas kamay. Sige, gusto malaman. Sino may problema emotionally? Taas kamay. Gaano katagal na yung problema ninyo? Slight pa lang. Gaano katagal na yung problema ninyo? Taon na. Hello? Years. Alam niyo po, tayo rin ang may dahilan kung bakit yung problema natin hindi lang susolusyonan. Totoo po yun. Kasi bakit? Akala kasi natin, kaya natin lahat. Tama hindi? Akala natin, kaya natin mabuhay nang walang Panginoon sa buhay natin. Kasi lagi mo nakikita yung iba na may problema na hindi nasusolusyonan. So ako din, kaya kong solusyonan yung problema ko. Akala kasi natin, akala mo lang yun, akala mo lang. Amen po ba? Amen. Ngayon po, sabi sa Bible, Genesis chapter 2, anong araw po ngayon? Sunday. Sunday po. Sa araw ng linggo, nasaan dapat ang tao? Simbahan. Nasaan? Church. Nasa church. Church dapat. Pero kadalasan, nasaan ang tao pag linggo? Sa mall. Ha? Sa mall. Sa sabong, pag nahuli, kanino lumalapit?
Bombay. Kay Lord. Sa araw ng linggo, dapat ang tao nasa simbahan pero nasa sabungan. Pag nahuli, may question sa Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Hello, totoo hindi? Amen, amen. Totoo hindi? Amen. Sa araw ng linggo, dapat ang tao nasa simbahan, nakiinuman, pag nagkasakit, sino tinatanong? Kung mayroong Diyos, bakit ako nagkasakit? My God, nauntindihan pa niyo yung point dito? Tayo rin ang gumagawa ng ating ikahihirap. Tayo rin ang gumagawa ng ating kapapahamak. Ito yung pag-usapan po natin. Sabi sa Bible, Genesis chapter 2 verse 1 to 4, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Sino po lumikha ng langit at lupa? Sino po? Si Lord. Lahat po ba ng nilikha ng Diyos organized? Amen. Alam niyo po ba sa pag-aaral na ang araw daw po, saktong-sakto ang layo niya sa earth. Kasi ang araw, kung ang earth lumapit ng kaunting-kaunti lang sa araw, masusunog tayong lahat. Hindi natin kakayanin ng init. Kapag ang earth naman lumayo ng kaunti sa araw, mamamatay din tayo sa sobrang lamig. At alam niyo po ba yung earth natin, may tinatawag dyan ng core. Yung pinaka-inner core niya, mainit dyan. Kaya nga po yung may vulkan, di ba? Sumasabog yung vulkan. Kasi po, ganito po yun. Yung mga nandito sa norte, malamig po doon. Pinakailangan ng earth ng mainit para bumalansi ang lamig tsaka init. Naintindihan po ninyo, ngayon yung vulkan, kaya siya naglalabas kapag sobrang init na rin ang loob. The same likewise, sabi ng isang tao, alam mo daw kung naniniwala may Diyos. Yung dalawang sundalo, nag-uusap. Sabi ng isa, hindi ako naniniwala may Diyos. Sabi naman ng isang may naniniwala sa Diyos, ako naniniwala ako may Diyos. Bumibilib nga ako pag nakikita kita eh. Sige, bakit? Tingnan mo, lahat ng dalawa pinaghiwalay, lahat ng isa nilagay sa gitna. Ilan mata mo? Dalawa. Bakit mo iniwalay? Ilan ilong mo? Isa. Kung nilagay sa gitna. Yung may ilong mo, nasa ilalim mabutas. Hindi sa itaas. Kasi kung sa itaas, pag kumula, malulunod ka. Ilan yung bibig mo? Isa. O nilagay sa gitna. Ilan tenga mo? Dalawa. Nilagay sa? Iniwalay. Ilan yung kamay mo? O bakit ka binigyan ng Diyos ng panlasa? Para yung kinakain mo, ma-enjoy mo naman. Bakit ka nilagyan ng Diyos ang pilik mata? Kasi nga naman ng Diyos, pag nagmumotor ka, yung mata mo nakadilat eh. Hindi ka pa gumanong ka, hindi ka masyadong mapupuwing, di po ba? Bakit nilagyan ka ng Panginoon ng kilay? Kasi alam ng Diyos, pag pinagpawisan ka, hindi na direct sensitive yung mata mo. Bakit tingnan mo yung hiwa ng inyong mga kamay? Ganun yan, tapat nyo sa bibig nyo. Eh paano kung dito yung hiwa yan? Hindi ganun yan. Paano ka makakain? Naiintindihan po ninyo? Amen. Naiintindihan po ninyo? Amen. So paano nyo sasabihin na walang Diyos? Ito mismo po. Alam niyo po ba? May cloning na tinatawag. Kayang kopyahin ng tao, pero walang sino mang taong kayang gumawa ng tao. Hello? Hello? Di ba, paano daw ang baby sa loob ng sinapupunan nakakahinga? Alam niyo ba ang baby sa loob ng sinapupunan? Alam niya kung kailan siya dapat tumuwad, kung kailan siya time na mag-rotate siya para lumabas siya. Naiintindihan po ninyo? So, ginawa ng Panginoon sa mundo ito, napakaganda, organized lahat. Tao lang naman ang hindi organized eh. Hello? Amen. Lahat ng tubig sa ilog sa pumupunta sa dagat. Bakit hindi napupuno yung dagat? Kasi po, yung dagat, dahil sa araw, pag-evaporate yung init noon, yung tubig na yan na mula sa to, aakyat na naman dun sa sa langit. Tapos mapupuno na naman yun, magiging ulan na naman yun, babagsak na naman sa mga ilog. Paikot-ikot lang po. Ang tawag doon, organized na pagkakagawa ng Panginoon. Amen. Hello? Amen. Kaya sabi niya, paano mo nasasabihin ng walang Diyos? Kung titignan mo ang mga bagay sa mundong ito, imposible walang lumikha. Hello? Amen. Hello? Amen. Now, so ginawa ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng mga bagay, no? Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Kailan to nagpahinga ang Diyos? 7 araw. Sa ikapitong? Araw. Ilang araw pa meron sa buong linggo? 7. 7. Kailan nilikha ng Diyos ang tao? 6 na araw. Sa ika-6 na araw, ginawa ng Diyos, unang araw hanggang sa ika-5 araw, ginawa niya ang lahat ng bagay. Sa ika-6 na araw, ginawa niya ang Tao.
Kailan niya ginawa ang tao? Anim na araw. Ika-anim na araw. At sa ikapitong araw, ano ginawa ng Lord? Pahinga. Ano daw? Nagpahinga. Nagpahinga. Okay, ganito, pakinggan niyo po ang mabuti. Sino dito gusto maging maayos yung pamilya niya? Taas kamay. Maging maayos yung financial mo. Maging maayos yung buhay mo. Kopyahin natin yung kalendar ng Panginoon. Binigay ng Diyos sa tao ang 5 araw. 5 araw siyang nagtrabaho. 5 araw niya ginawa yung langit at lupa. Ibig sabihin, binigyan ka ng Panginoon ng 5 araw para magtrabaho. Sa ikapitong araw, nilikha niya ang tao. Sino ang ginawa niya? Kaanim na Alam anim niyo na kung bakit ginawa ng Diyos ang tao? Ang tao may Eva at Adan. Kasi dapat yung ika-6 na araw, family time mo. Amen. Kaya nagkakaroon ng problema eh. Kasi bakit? Puro trabaho, wala nang panahon sa pamilya. Yung iba naman, puro pamilya, wala namang trabaho. Naiintindihan niyo yung sabi ko dito? Amen. Hello. Amen. Ulitin ko po yung yung ginawa ng Panginoon. 5 araw nagtrabaho si Lord. So dapat ang tao, kapag nagpamilya, dapat may sarili kang trabaho. Hello. Amen. Required sa tao, kaya nga tayo gawa sa alabok. Gawa tayo sa lupa. Sumisimbolo po ito na hanggat nabubuhay ka, hanggat suot mo itong katawan na ito, magtatrabaho ka dito sa lupa. Amen. Ngayon, sa ika-6 na araw, anong ginawa ng Diyos? Nilikha niya yung tao. Ano ibig sabihin nito? Nilikha niya ang tao, si Eva at si Adan, kasi ang gusto ng Panginoon, balansihin mo yung pamilya mo. May panahon ka sa trabaho, dapat mayroon ka ding panahon para sa pamilya. Amen. Eh, ang problema sa atin, kaya nagkakagulo yung pamilya natin. Bakit? Tatrabaho ng Monday hanggang Friday. Pagdating ng Sabado, makipag-inuman, pagkakala pa kung saan. Wala nang panahon sa pamilya. Hello? O ngayon sa Pilipinas, paano ang style natin? Isang araw lang ang day off. Tama hindi? O ano siya, kapitong araw, anong ginagawa dapat? Sabi sa ito, sa loob ng 6 na araw, at siya'y nagpahinga sa kapitong araw. Kailan daw po nagpahinga si Lord? Kapitong araw. Ilang araw daw po? Kapitong araw. Ikapito, sabi niyo nga po, pahinga. Pahinga. Kayo po ba nakakapagpahinga? Amen. Ha? Amen. This is Yung my bibig rest. ba ng chismosa, marunong magpahinga? Hindi, nasa tapa rin yun eh. Nananaginip. Alam niyo po, ang electric fan na tuloy-tuloy na walang pahinga na overheat. Ang motor na hindi nagpapahinga na overheat. Alam niyo po, makina na huya, walang utak, kinakailangan pagpahinga. Dapat ang tao, kaya po, alam niyo po ba kung bakit ang Diyos binigyan tayo ng tulog? Kasi kapag ikaw ay natutulog, lahat ng mga tawag dito, yung circulation ng blood mo, lahat ng mga tissues mo sa katawan, yun yung pag natutulog ka, yun yung panahon ng katawan para i-restore niya lahat ng pagod sa'yo. Amen, amen. Pero kung hindi na nagpahinga, ano mangyayari sa'yo? Go-overheat ka din. Ha? Ma-overfatigue tayo. Tama ba ako? Amen. Tama po ba? Amen. So the same likewise mga kapatid, ang tao kapag hindi nagpahinga, what will happen? Magkakasakit ka. Magkakaroon ka ng problema. Hindi magiging maayos ang function ng isip mo, yung katawan mo, yung kaluluwa mo, espiritu mo, kasi wala kang pahinga. Iyang sabi ng Panginoon, pinagpala niya ang ikapitong araw. Kailan daw po ang ikapitong araw sa Pilipinas? Sunday. Kaya dapat sa araw ng linggo, dapat nagpapahinga ang tao. Amen. Hindi ka dapat naglalabas sa araw ng linggo. Kaya ang tao lubog sa paghihirap. Kasi ayaw natin sundin yung formula ng Panginoon. Ang formula ng Diyos, sa ikapitong araw, dapat may rest day ka. Dapat Amen. nagsisimba ang tao sa araw ng linggo. Amen. 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 Hello? Ang Diyos nga nagpahinga eh. Ikaw wala kang pahinga, dahil mo pa Diyos. Si Lord nga, 10 lang yung utos, yung asawa mo, 11 utos. Higit pa sa Diyos. Eh, pastor, lalo, yung asawa ko kasi matindi pa sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang utos na, ang asawa mo nakaka-20 utos na, kaya daw makapagsimba. Hello? Sabi ito, pinagpala nga ang ikapitong araw. Sabi nyo nga po, pinagpala. Sa lahat ng araw, Lunes hanggang Sabado, Linggo, ang ikapitong araw ang mas pinagpala ng Diyos.
Pag pinagpala ng Diyos ang isang araw, itong linggo na pinagpala niya. Bagamat po sa Biblia, Saturday po talaga ito eh. Kaya pansinin yung calendar ninyo, nagsimula ng Sabado. At simula ng linggo, natapos ng Sabado. Kasi talaga, ang unang araw po talaga, hindi Lunes. Linggo naman talaga, kaya ang calendar ninyo, Sunday nagsimula. Natapos ng Sabado. Pero sa kulturang Pilipino, nagsisimula ang trabaho natin, Lunes. So ano ang ikapitong araw Sa natin? linggo. So linggo. So dapat sa araw ng linggo, dapat nagpapahinga tayo sa Panginoon. Dapat may panahon tayo kay Lord. Ganito yun eh. Monday to Friday or Saturday. Isama muna doon yung trabaho at saka pamilya. Pero dapat sa ikapitong araw, ang pamilya dapat nagsisimba. Kasi yun yung panahon para lahat ng pagod mo i-restore ng Panginoon. Amen. Sino po ang manggagamot natin? Si Lord. Sino po? Si Lord. Si Lord. So kapag pagod ka na, nahihirapan ka na, wala kang pera, di mo na alam kung anong gagawin mo, paano masusolusyonan mo kung hindi ka nalapit kay Lord? Eh kailan ba yung tinakda ng Diyos ang araw na dapat lumapit tayo sa Kanya? Sa araw ng Linggo. ito. Sabi ng iba, Pastor, kahit hindi po ako nagsisimba, hindi ako nakakalimot. Mali. Yung hindi mo pagsisimba, isang sintomas na nakakalimot ka na. Amen. Di ba kapag may kaibigan ka, na hindi ka nakakamusta, hindi ka napupunta, ano sabihin mo? Nalimutan mo na ako ba? Eh, hindi naman. Hindi, kaya dati lagi pupunta, ngayon hindi ka napupunta, bisip nakakalimutan mo na ako. Ibig sabihin po nito, ipa-priority natin sila sa araw ng linggo. Alam niyo ba, may sabihin po ako sa inyo, kahit gaano pa kayo kayaman, kahit gaano kayo kahusay, gaano pa kayo kagaling, kung wala kayo sa araw ng linggo sa loob ng simbahan, hindi kayo bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Amen. Saan ang gagaling ang kalakasan? Sa Panginoon. Ha? Alam niyo po ba sa loob itong araw na yon, ang linggo ang pinaka-special. Kasi yung araw na yon, ang gusto ng Diyos, ang tao magsimba. Ang gusto ng Diyos, ang tao magpahinga. Yung pupunta ka sa simbahan, sasabihin mo kay Lord lahat ng bigat mo, lahat ng problema mo, lahat ng sakit mo, lahat ng stress mo. At siya, sa araw ng linggo, pagpapalain ka niya, palalakasin ka niya. Pero dahil sa ang tao, hindi priority si Lord. Anong ginagawa? Sa araw ng linggo, ninanakaw pa natin yung araw na para kay Lord. Amen. Amen. Sana nagpapakinggan ako ng mga nasa labas. Napapakinggan ako ng mga nasa loob. Kung hindi nyo ako napapakinggan ngayon, sayang ang pagkakataon na ito na napakinggan nyo ako. Amen. Mama, marami akong problema. Isa lang ang dahilan, hindi ka kasi nagsisimba. Kasi kung nagsimba ka, napakinggan mo ang mensahe ng Panginoon, nagkaroon ka ng kalakasan, nagkaroon ka ng direction, ang Diyos pa magbibigay sa iyo ng pagpapala. Ang Diyos pa magtuturo sa iyo ng kaalaman. Hello? Ito po hindi. Amen. Pinagpala niya ang ikapitong araw at tinuring niya itong banal sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkakalikha sa langit at sa lupa. Genesis 1. Mga kapatid, alam niyo po, habang ako po ay nagsasalita, alam niyo kung bakit may mga taong bedridden? Alam niyo bakit? Alam niyo bedridden? Ano ibig sabihin bedridden? Bakit may mga tao na stroke? May mga tao may cancer na hindi na makapagtrabaho. Alam niyo kung bakit? O gusto mo sagutin ko kayo? Amen. Ganito kasi yun eh. Ayaw kasi magsimba. Ayaw magpahinga. So ginawa ng Panginoon para pagpahingayin at magkaroon ng pagkakataon na makapag-isip-isip siya tungkol kay Lord. Ang gagawin ng Diyos, pahihintulutan ng Panginoon magkasakit ka. At sa panahon na nagkasakit ka, hindi ka makapagtrabaho. Yun yung panahon mo para manalangin. Amen. Kasi ninanakaw mo yung oras na dapat matututukan to. pinapanalangin. Amen. Hello? Amen. Meron ba sa inyo dito gusto maging bedridden? Wala. Ganun ba? Siyempre wala. Paguri niyo sarili niyo. Huwag kayong magsimba. Nakawin niyo lahat ng oras ninyo. Nakawin niyo si Lord ng oras. Nakawin niyo si Lord ng pagkakataon. Hello? Amen. Parang nagsisiyata kayo na punta ako dito. Sabi ng iba, ito si pastor talaga. Pastor ba yan?
talagang naniniwalang pastor ako eh. Sabi pa na isang pastor na kumakain kami doon sa Leyte. Alam mo, pastor, pag titignan yung mukha mo, hindi pagkakabalang pastor ka. Pero malalaman nila kapag nagsalita ka na. Amen. Alam niyo po, ang pinaka-special day sa tao at sa Diyos, walang iba kundi araw ng ikapitong araw. Kasi Amen. yun yung araw kung saan yung pagod mong puso, pinagpapahinga ng Lord. Alam niyo, may sabihin po ko sa inyo isang mystery. Napansin po ninyo, pag pumunta kayo ng dagat, parang feeling ninyo bumabagal yung oras. Sino nakapansin? Amen. Alam niyo bakit? Payapa kasi. Hindi dahil sa payapa. Alam niyo bakit? Nakakapagpahinga yung isip. Sa Maynila kasi, busy ang isip mo, busy ang puso mo, busy ang katawan mo. So napakabilis mong kumilos, napakabilis mong mag-isip. Kasi lagi ka may trabaho, may lagi ka titigil. Ngayon, pag pumunta ka ngayon ng Dalampasigan, ang Dalampasigan, may rhythm yan, may tamang hangin yan, may tamang nasa rhythm niya yung nature. Ang tawag doon, tempo, rhythm ng nature. Ngayon, yung mabilis mong puso, mabilis mong isipan, kapag umupo ka doon sa Dalampasigan, sinasabayan ng isip mo at puso mo yung rhythm ng nature. Kaya kumakalma ang mind, kumakalma ang puso. Alam niyo po ba na ang rhythm ng mundo may connection sa tao? Kaya nga po mas matagal ang buhay ng mga taong nasa gubat kaysa sa atin ng mga nasa Maynila. Napansin niyo ba yun? Hindi lang dahil sa kinakain nila, kundi nasasabayan kasi nila yung rhythm ng nature. Hello? May tanong pa kayo? May tanong? Nasakta na ba kayo sa sinasabi ko? Ha? O, last na to, patapos na ako. Tapos ito na, no? Para hindi kayo masyado, nabagot na kayo sa akin, no? Magalit kayo sa akin. Ito pa. Alam nyo, mas masarap, mas mainam daw yung hampas, no? Yung hampas ng kaibigan kaysa halik ng kaaway. Kaysa halik ng hudas. Balik ni Judas eh. No. Mas mainam daw yung taong nagsasabi ng katotohanan kaysa nagsasabi ang gwapo-gwapo mo pero may uling yung mukha mo. Hello? Kaya may butang ka na conscious. Alam niyo po, ipagpahinga ninyo. Kaya si Mami, no? Pag-araw ng linggo, sinabi mo ka magtinda. Kung may pagkakataon ka magtinda ka. Pero pagtapos, pag may gawain na, pupunta ka na ng simbahan, pahinga mo na. Pagtapos na siguro, wala ka nang gagawin. O tsaka ka ulit magtinda. At least, nabigyan mo ng panahon si Lord. Amen. Alam niyo po ba, karamihan ang aksidente, ang sakuna nangyayari sa araw ng linggo. Alam niyo ba yun? Bakit? Kasi dapat ang araw ng linggo, ang tungo sa simbahan, kapahingahan kay Lord. Pero ang kapahingahan, pinupuntahan, bulubundukin, yan na aksidente. Amen. Sino gusto mapabuhay dito? Amen. Itakda ninyo, ilaan ninyo ang araw ng linggo sa pagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Amen. Ilaan ninyo ang araw ng linggo sa presensya ng Panginoon. Kung saan, Lord, araw ng Sunday, magpapahinga ako sa presence. Amen. Amen po tayo lahat. Salamat sa buhay ni Ate Pe.